Guni-Guni TV. Ako po si Christy. Taong 1996 nang nagtrabaho ako sa isang paggawaan ng alak dito sa Maynila. Hindi ko na babanggitin kung saan lugar ito. Ipinasok ako ng kaibigan ng tatay ko. Isa po akong quality control dito. Marami kaming mga nagtatrabaho dito. May panggabi at may pang-araw. Nung unang pasok ko dito, inilagay agad ako sa panggabi. Medyo kabado pa ako. Hindi ko kasi alam kung paano ang gagawin ko. At kahit isa sa mga kasamahan ko ay wala pa akong kakilala. Mabuti na lang, mabait ang isa kong katabi. Tinuruan niya ako kung paano ang gagawin ko. Lagi akong nakakatulog sa trabaho ko. Malamig kasi sa loob ng pabrika. Di nagtagal, marami na rin akong naging kaibigan dito. Tuwing uwian namin ay nag-aaya ang mga kasamahan ko na uminom ng alak. Hindi ako sanay uminom, kaya madali akong malasing. Libre ang alak dito, wag mo lang ipapakita sa foreman. Bibili ka na lang ng pulutan, palibhasa, puro kami mga babae, kaya maiingay kami. Malakas uminom ng alak ang mga kasama ko. Matagal na kasi silang nagtatrabaho rito. Malaki rin magpasahod ang may-ari nito at lagi ring may overtime. Araw na naman ang aming sahod. Mag-aaya na naman si Janet na mag-inuman kami. Siya daw bahala sa pulutan. Bago pa lang ako dito, kaya nakikisama ako. Pero gusto ko nang umuwi ng araw na yon. Alas 6 hanggang alas 12 ng gabi ang pasok ko. Hindi pa naman mahirap sumakay ng jeep na mga oras na yon. Sa balik-balik lang naman ako nakatira. Sinabi ni Janet na dun daw kami sa likod ng pabrika mag-inuman. Maganda daw dun, mahangin at tabi pa ng ilog. 6 kaming magkakasama ng gabi na yon. May dala kaming alak, yelo at disposable na baso. Madilim sa likod ng pabrika. Maraming nakakalat na karton. Sa tawid ng ilog ay may makikita kang napakalaking puno. Bakit ba dito pa tayo nagiinuman? Ang sabi ni Gigi. Madilim dito. Para walang makakita sa atin, ang sabi naman ni Janet. Para kasing may multo dito, pabilong sabi naman ni Agnes. Umalis sandali si Janet para bumili ng pulutan. Pwede kang maglabas-pasok sa pabrika basta't may dala kang ID mo. Nilabas ni Agnes ang dala niyang kaset. Nagpatugtog ito ng mga love songs. Kahit wala pa kaming pulutan, ay nagumpisa na kaming tumagay. Maya-maya lang, dumating na si Janet. Napakaraming dalang pulutan. May fried chicken, barbecue, chicharon, at mga chichirya. Habang nagkikwentuhan kaming 6, ay may narinig akong ungol. Tinanong ko ang mga kasama ko kung may narinig sila. Wala naman daw. Hindi ko na lang ito pinansin. Nakaubos na kami ng 1 litro ng alak nang sinabi ni Agnes na may kapre raw siyang nakita sa puno. Pero tawa na siya ng tawa. Itinuturo pa nga niya to. Lasing na to, kaya hindi na nila ito pinaniniwalaan. Kahit na medyo lasing na ako, natakot ako sa sinabi ni Agnes.
Pinalitan ni Janet ng modern dance ang tugtog at nilakasan niya palalo ang kaset. Nagsayaw sila na nagsayaw. Maya-maya lang may humagis na karton sa amin. Nagulat kami. Tumingin kami sa paligid namin kung sinong naghagis ng karton. Pero wala naman kaming nakita. Sinabi ni Janet na may nanloloko raw sa amin. Huwag raw namin itong pansinin. Sayaw pa rin sila ng sayaw. Wala silang pakialam kahit na natutumba na sila sa kalasingan. Maya-maya lang nagpaalam si Agnes. Bibili raw siya ng sigarilyo sa labas. Bahala na raw kami sa kapre at tawa siya ng tawa. Natawa rin kami sa sinabi niya. Hindi na ako gaanong tumatagay. Hindi kasi alam sa bahay namin na umiinom ako ng alak. Hindi naman nila ako mapilit na uminom. Alam kasi nila na mapapagalitan ako. Nagsawa na sila sa kasasayaw. Nagkantahan naman sila. Nang may humagis na naman na 3 karton sa amin. Natapon ng alak na iniinom namin. Kinabahan ako. Wala namang tao sa likod ng pabrika. Kundi kami lang na 5. Hindi pa kasi dumarating si Agnes. Nagulat kami nang may nambasa naman sa amin. Galit na galit si Janet. Ang akala niya si Agnes ang nanloloko sa amin. Maya-maya lang dumating na si Agnes. May dala na itong sigarilyo. Nagkatinginan kami. Sino kayang nambato at nagbasa sa atin, ang sabi ni Janet. Nagulat kami nang may bumato sa amin. Malaking gulong ng truck. Tumama ang gulong sa mga karton. Mabuti na lang at hindi ito tumama sa amin. Natakot na kami ng mga oras na yon. Hindi na kami makatakbo sa takot. Napakabigat ng gulong ng truck. Hindi ito makakaya ng isang tao para ihagis sa amin. Parang natulala kami ng mga oras na yon. Nang nahimasmasan kami, nagpasya kami na umuwi na. Aalis na sana kami nang makarinig kami ng napakalakas na ungol. Yung parang galit na galit. Nagunahan kaming 6 sa pagtakbo. Sigaw na kami ng sigaw habang tumatakbo. Nagulat ang mga nagtatrabaho sa loob ng pabrika. Kwento nila Janet ang nangyari sa amin. Pero tawa lang sila ng tawa. Mga lasing na raw kasi kami, kaya kung ano-ano na ang mga sinasabi namin. Sinabi ni Mang Enrico na kapre daw yung nambato sa amin. Nagagalit raw ito kasi siguro daw maingay kami. Ayaw ng kapre ng maingay. Ganito rin daw kasi ang nangyari sa kanila noon. Doon din daw sa lugar na yon sila nag-iinuman. Maingay raw sila kaya binato raw sila ng sanga ng puno. Sa pabrika na kami nagpalipas ng magdamag. Hindi kami makapaniwala sa nangyari sa amin. Naisip ko na totoo pala ang kapre. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.